Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan, mga kapatid, na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Juan 1, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan na yan ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Ika nga, every gising is a blessing. Kaya salamat, O Diyos, dahil kami binigyan mo pa ng lakas at buhay sa umagang ito upang aming masilayan ang bagong araw, bagong liwanag na ginagawa mo, Panginoon. Panginoon, aming naalala ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Panginoon, abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan at maibalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na aksidente. Anuman ang dahilan ng kanilang pag-aksidente, aksidente sa motor, sa paglalakad o anuman, Panginoon, Lord, pagalingin mo po ang mga sugat sa kanilang katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas, Panginoon, dahil sa sakit ng katawan. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ang inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami pong mga pananim ang kanilang maitanim tulad ng prutas, gulay at palay, Panginoon, upang marami pong maihanda sa hapag ng bawat anak mo, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ng aming mga estudyante na ngayon ay naroon sa kanilang mga tahanan dahil wala pong pasok. Ingatan mo po sila kasama ng kanilang buong sambahayan. At ikaw, O Diyos, ang maghari sa mga batang ito upang sila, Panginoon, ay sila ang susunod na mamumuno sa aming bansa, Panginoon. Lord, dalangin ko din ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay, ay sila'y ingatan mo. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Sila po ay patuloy mong bigyan ng karunungan upang sila'y maglingkod ng tapat sa aming pamahalaan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, dalangin ko ang aming mga manggagawa, mga ministro, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagpalaganap ng iyong mga salita
upang marami pang mga kaluluwa ang maligtas at madala sa kaharian mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Ang pagsisisi ay isa sa mga napakahalagang kondisyon upang maligtas. Ang pagsisisi ay isang makadiyos na kalumbayan dahil sa kasalanan. Ikinalulumbay ng tao ang mga nagawa niyang pakakasala, kaya't matibay niyang pinaninigang itakwil na ito. Ang pananampalataya at ang pagsisisi ay parehong mahalaga upang matamo ang kaligtasan. Ang pagbabagong loob ay isang pagbabago ng puso. Ibinibigay ng Diyos ang bagong puso kapag pinagsisihan na natin ang ating mga kasalanan at sumasampalataya tayo sa Kanyang mga salita. Kung gayon, tayo'y ipinanganak na muli. Ginawang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus at mga espiritual na anak niya. Ang pananampalataya sa gawain ni Jesus ayon sa Roma 5:1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng pananampalataya. Tingnan natin, mga kaibigan, meron lang 2 punto ang aking gustong ipahayag sa inyo. Una, napawalang sala na tayo. At pangalawa, mapayapang relasyon. Noong tayo ay makasalanan, mga kaibigan, tinubos tayo ni Kristo. Tamang-tama po ay sa isang linggo ay mag-celebrate tayo ng Lenten season, no? Holy Week. No? Pinawalang sala na tayo dahil isinugo ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y tubusin doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapawalang sala. Mapawalang sala dahil sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kapag tayo'y nanampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Hindi na tayo magigilty pa kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos. Diba? So, mapayapa ang ating buhay kasi kasama natin si Kristo dahil sa ating pananampalataya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Yun po lang kaligtasan, mga kaibigan, ay isang kaloob ng Diyos. Hindi po sa ating mga gawa. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng ating sarili. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Hindi kung ano man ang ating mga mabubuting gawa dito sa mundo, hindi po yun ang nakakaliligtas sa atin. Ang nakakaligtas sa atin, ang pinagsisihan natin, ang ating mga kasalanan, at binigyan tayo ng grasya ng Diyos. Yung grasya, yung nakapagliligtas sa atin, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Tuloy natin sa 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayon sa Mateo 4:17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. No? Magsisi. No? Yun yung pinaka-root ko. Magsisi tayo. Talikuran na natin ang ating mga maling ginagawa, yung mga kasalanan natin, yung makamundong kasalanan. Talikuran na natin dahil malapit na. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Gawa 26:20, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Hudiya.
At gayon din sa mga hintil. Kasama po tayo doon, mga kaibigan, dahil tayo ay mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamagitan ng mga gawa. O, di ba? Sabi nga sa pangalawang Korinto, ngunit masaya ako ngayon. O, hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo. At yan ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay pagkalibre mula sa panganib at pagdurusa. Ang pagliligtas ay nangangahulugan ng pag-iingat at pag-aalis sa panganib. Ang salita ay nagdadala ng ideya ng tagumpay, kalusugan at pagpapanatili. Minsan, ginagamit ang Biblia ang salitang naligtas o kaligtasan sa pagtukoy sa panandalian at pisikal na kaligtasan gaya ng pagkaligtas ni Apostol Pablo sa bilangguan. Kadalasan, mga kaibigan, ang salitang kaligtasan ay nangangahulugan ng kaligtasang espiritual o kaligtasan sa walang hanggang kaparusahan. Nang sabihin ni Apostol Pablo sa bantay bilangguan sa Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin upang maligtas, tinutukoy ni Apostol Pablo ang kanyang hantungan sa walang hanggan. Inihalintulad ni Jesus ang kaligtasan sa pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang pagpapahayag ng kasalanan, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Efeso 1 at sa 1 Juan 1. Tinutukoy ni Juan sa 1 Juan 1:9 ang tinatawag na kapatawaran sa ikapapanumbalik ng maayos na relasyon sa Diyos o relasyonal na kapatawaran. Gaya ng isang anak, mga kaibigan, no? Gaya ng isang anak sa kanyang ama. Kung nakagawa ang isang anak ng masamang bagay na ayaw ng kanyang ama, gaya ng hindi pagtupad sa kanyang inaasahan, nagkaroon ng hadlang ang kanilang maayos na relasyon. Di ba? Karoon ng hadlang. Pero, nanatili siyang anak ng kanyang ama. Nanatili siyang anak. Hindi nawawala yung kanyang pagkaanak. Nanatili siya ng siyang anak ng kanyang ama. Ngunit, may problema sa kanilang relasyon. Nawala yung closeness baga, no? Yung closeness. Kasi, siyempre, bawat isa niya, lalo ang ama, nagtatampo yun, no? Kasi hindi ginagawa yung kanyang inaasahan. Okay, so nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon. Ang pakikisama nila sa isa't isa ay hindi magiging maayos hanggat hindi inaamin ng anak at pinagsisihan ang kanyang kasalanan sa kanyang ama. Diba? Kapag nagsisi ang ating mga anak, siyempre, sino ba tayo? Maanak natin yan mahal natin yan, di ba? So, kapag nagsisi at inamin ang kanyang kasalanan, yan, manunumbalik na ang mabuting relasyon. Nandoon na yung sasamahan bilang ama at sa anak, di ba? So, ganito rin ang nangyari sa ating relasyon sa Diyos. Sa tuwing nagkakasala tayo at hanggat hindi natin ipinapahayag sa Kanya ang ating mga kasalanan. Di ba? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, magbabalik ang maayos na pakikisama niya sa atin. So ito ang relasyonal na pagpapatawad. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan
ngayong umaga. Patawarin niyo po kami kung kami ay nagkakamali, Panginoon, sa iyong mga utos. At ano itong pinagsisihan, Panginoon? Tulungan mo kaming makatupad sa iyong kalooban dito sa lupa. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ang iyong mga anghel doon sa langit. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. At bigyan mo po sila ng kalakasan. Proteksyonan mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang mga ginagawa. Tulungan mo sila, kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. 15 minutes.